Kay Shea na mismo nanggaling na hindi niya nagugustuhan kung ano ang ginagawa ni Isaiah Hartenstein sa Game 2 mga idol. Grabe, hindi totoong depensa, purong pamimisikal kay Wembanyama ang kanilang ginagawa. Pero ito ho'y nagbunga ng maganda para sa kanila at kanilang nasungkit po ang panalong ito sa Game 2 at tie na ang kanilang series. Nalimitahan nila si Wembanyama sa 21 points mga idol sa labang ito at malaking tulong ang naiambag nitong sa Hartenstein sa labang ito. Naging susi rito mga idol ang magandang kontribusyon galing sa bangko ng OKC Thunder. Si Lu Dort 8 points, Holmgren 13, Hartenstein 10 points, Williams 4 dahil na-injured ulit ang kanyang hamstring, pero yung kanilang bangko solidong ambag ang ibinigay. Si Caruso 17 points, McCain 12, Wallace 12 points, Mitchell 10 points at si Jalen Williams 6 points. Mayroong mga pagkakataon mga idol na dinidirty na ng OKC itong si Wembanyama, nais pa nilang balian. Itong si Hartenstein naman dito ay hinablot pa itong buhok ni Stephon Castle. Para sa Spurs naman, hindi naging perpekto ang kanilang execution. Isa na rito itong si Stephon Castle na maraming kinumit na turnover sa labang ito. Mayroong mga pagkakamaling ginawa itong Spurs mga idol at meron din namang mga sumobrang ginawa itong OKC Thunder. Bumawi sila. Yun ang kanilang naging adjustment. At ngayon naman sa Spurs, ating aabangan, ating babantihan kung ano ang kanilang gagawing pagbawi sa Game 3. Sapagkat hindi po pwedeng magpatuloy ito dahil pwede silang mabaon sa 1-2. Sa ibang balita naman, eto pa, lumalabas na ang mga karagdagang report patungkol sa pagsiba kay Coach Jason Kidd. Napag-alaman mga idol na ayon sa mga usap-usapan sa loob ng Dallas Mavericks, nakasama pala si Coach Jason Kidd sa mga nag-approve sa pagtitrade kay Luka Doncic. Ayon naman sa karamihan, walang kasalanan si Coach Jason Kidd. Ayon pa sa ibang mga NBA fans, ay umuo lang daw itong si Kidd sa proposal ni Nico Harrison na i-trade si Luka sapagkat kung hindi niya gagawin iyon ay pwede siyang masibak. Pero sa ngayon mga idol ay paunti-unti nang ngahong nililinis ni Masai Ujiri ang Dallas Mavericks, especially yung mga taong mayroong kinalaman sa pagtitrade kay Luka. Pero kung gayon man nga raw ay bakit nandyan pa ang owner ng Dallas na si Patrick Dumont, sapagkat kabilang rin siya sa mga nag-trade kay Luka. Hindi naman po pwedeng si Nico Harrison lang, hindi naman po pwedeng si Coach Jason Kidd. Bilang nakakataas, mayroon siyang final say sa trade na yun. Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo patungkol dyan? I-comment lang sa comment section.